Bagyong si Typhoon Kraton unti-unti nang humihina habang lumalapit sa baybayin ng Taiwan. At siya namang magre-re-entry na asahan approximate bukas ng madaling araw. Kaya nakataas na lamang sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang kaduluduluhan ng hilagang kanluran sa dulo ng Nodo Luzon. At mararanasan pa rin ang mas maulap, may mga gale force winds pa rin at mga ilang moderate and some heavy rain showers. At northeasterlies, bumisil tuloy ang paghatak nito papaba sa timog kanluran. Posibleng mas mapapaaga ang pagsapit ng amihan. At X 7.1 naganap kaninang umaga. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, October 2, 2024. Ang oras sa ating Postman may maga ay alas 11:29 na ng umaga. Patuloy pa rin ang mga ilang pagkalat ng mga pag-ulan, bagamat Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na po sa may bandang kaduluduluhan ng Ilocos Norte at kasama pa rin ang isla ng Batanes at Pabuyan Islands. Pero mas makakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat ng moderate and some heavy rain showers dito sa kanluran ng Nodo Luzon, gaya na lamang ng Ilocos Sur hanggang bandang La Union. Dahil yung presence pa rin ng outer rain man, nagre-reaccumulate sa bahagi ng to, dulot pa rin ng bagyong si Kraton, na ito ay mabagal ang kanyang pagkilos, kaya nakakapag-concentrate pa ng mga ilang pag-ulan sa hilagang kanlurang bahagi pa rin ng Luzon. Makikita sa ating lightning detection system base sa aking aparato dito sa West Grace Bank sa Caloocan. Makikita nasa total of 23 lightning strikes. Ngayong 11:30 AM ang kasalukuyang nadedetect. Meron dito sa may bandang Isabela area. Yan, sa may bandang dulo ng Isabela, bandang dito sa may bandang Bagaw, kung di ako nagkakamali. At ang mga ilang bahagi sa may Cagayan Valley, lalo na sa karagatan nito, pababa ng bandang Baler, Aurora region. So ingat pa rin sa mga pagkalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan, despite dito sa amin sa Metro Manila ay maalinsangan na po ang nararamdaman namin. Bagamat wala tayong nakikita na mataas sa concentration na water vapor base sa ating Doppler animation imagery, ay ina-expect lamang puro isolated rain showers na mga asahan dito sa bahagi ng Central Luzon, pababa ng Metro Manila. Maaaring dito sa amin sa hapon mas madalas. Pero sa nalalabi ng bansa ay most moderate and fairly weather naman ang masihira, maliban na lamang sa bahagi po ng katimugang parte ng Mindanao dahil meron tayong intertropical convergence zone dyan sa bahagi ng yan. Sa ating current conditions, merong close, strong magnitude earthquake na detect. May magnitude 5 po na aktibo. Pero sa data feed ni PBOX ay nai-report ko na yun kanina, ay umabot po ng magnitude 6, mahigit. Kaya lumalabas, kung hindi de-degrade ni PBOX yun, ay malamang kauna-unahang magnitude 6 yun na maitatala po naman of October. Unang magnitude 6 yun. Pero dito sa ating computation, magnitude 5.9 lamang ang inabot. So, base na rin dito, magnitude 5 din ang lumalabas na computation. So ano ba yung earthquake na yan? Ayan, lumabas na po. And then, base sa aking computation, magnitude 5.9 po ito, northeast ng Bagamanok, Catanduanes po. Naganap ito kaninang base dito kay PBOX sa data feed. Naganap ito kaninang 5:19 AM. Dito naman is 5:19 AM naman din. So pareho lang, kaninang madaling araw po ito. So tulog pa po ang inyong lingkod niyan. Ito po yung epicenter niya. Sa may border pa rin ito ng tectonic plates sa may bandang Pacific Plate natin sa silangan ng bansa. Which is karugtong yan hanggang dyan sa may bandang Mindanao. So ingat po sa mga kababayan natin at malamang nakaramdam sila ng intensity 2 hanggang intensity 3 na pagyanig dyan sa paligid. So ingat po. Wala namang naitaas na tsunami warning so far. Dahil makapal naman yung lupa dyan sa pagitan ng tectonic plate. So hindi gaano at palayo naman yung pinaka-rough kung sakaling mag-generate ng tsunami.
pero maliit ang tsansa. Kaya wala pong naitala na pagtaas ng tubig o yung biglang taas ng tides. Well, kung sisilipin natin sa taas ng alon, at kung pagbabasan natin yung tide level, hindi naman masyado nagkaroon ng malakas. Wala kaninang 5 AM. So at least mga 0.01 lamang metro ang medyo nag-accumulate dito. And according dito. Yan, ito yung pinakamalapit. Dahil sa Legazpi, walang data feed eh. So base dito, ay mula kaninang 5 AM, halos 0.01 lamang ang nag-fluctuate. So hindi masyado ramdam yung tide ng alon sa karagatan. So wala pong tsunami na na-indicate. So diretso agad tayo sa ating lagay muna ng panahon mula din sa aking aparato sa Caloocan. Naitala ang lowest temperature namin kaninang 4:08 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. By the way, overcast and gloomy pala kami sa condition namin bukod sa may magnitude 5 and or magnitude 6 earthquake. Medyo mahangin at mga few clouds lamang. So medyo maaraw sa amin sa Caloocan, base na rin sa CCTV live snapshot. Medyo maaraw sa amin despite ng overcast, gloomy at medyo few clouds. Sa highest temperature naman ay tala sa aming sa weather station sa Caloocan. Nakapagtala kami kahapon ng 11:07 AM na nakapagtala kami ng highest of 31.2 degrees Celsius lamang. Meaning medyo hindi masyado sobrang taas ang aming heat index na nasa 41.2 degrees Celsius ang aming init pandama. Pagdating naman sa PX6 in past 24 hours, nangunguna ang Infanta Quezon na may 35.9 degrees Celsius ang grabing init dyan sa kanila. So sa mga taga Quezon Province, expected po na maaraw at fairly weather po kayo dyan. Walang masyadong maulap. So magkaroon man ng mga isolated rain showers, probably sa hapon yan at mga isolated lamang at kalat-kalat. So huwag po tayong masyadong magpapabilad masyado. Sa lowest temperature naman ay mas mababa, medyo cold breeze sa Baguio na may 16.6 degrees Celsius ang pinakamababang naitala sa kanila since kahapon. At pagdating sa Inulan, ang Lawag Ilocos Norte, patuloy pa rin sila nakakaranas ng ilang moderate and heavy showers as expected pati ngayong araw. Kahapon, nakapagtala sila ng 61 mm na total rainfall. Dito sa amin sa Caloocan kahapon, nakapagtala kami ng 11.7 mm na total rainfall. So, konti pa lamang ang October rain total namin na nasa 11.7 total sa halos wala pang 7 days. 2 days pa lamang. So, medyo marami-rami na rin kaagad kahit paano. Sa outside humidity, 75% katamtaman, walang nagbago since last hour. At mataas na po ang atmospheric pressure natin dito sa Metro Manila at 1,010 hectopascals. Sa bumababa lamang ito ng mabagal at since last hour. At meron tayong space weather status nga po at na-post natin kanina, nag-exceed po kaninang alas 6 ng exceeded ng X plus. At yan ay yung kauna-unahang X-flare natin ngayong buwan So, unang palo pa lamang ng ikalawang araw ng October, nagkaroon kagad tayo ng X-flare class. So, kung titingnan natin dito, nagsimula ang maximum nito kaninang 6:20 AM, nag-maximum ito of solar X-flare na X7.1. At nagtapos ito ng solar X-flare X3.0 kaninang 6:29 AM. Oras yan sa Pilipinas mga folks So, malinaw lamang yan mga folks. At sunod-sunod na po ang mga moderate, ayan, minor to moderate na M1, M1.5, yan. At kasalukuyan, meron tayong M1.2, exceeded M flux. Makikita po sa ating GOS, X-ray flux, courtesy of NOAA, syempre, ang data feed, makikita po ang umabot sa napakataas na 71.5 watts o yung kanyang watts per M squared na solar X-ray flux na nagdirekta sa atin sa Earth. Although mintis ito o halos hindi naman direktang nakatama sa Earth, kaya lang may ilang coronal mass ejection, medyo nag-propagate ng direkta sa atin sa Earth. So medyo pumitik ito ng R3, halos strong ito. Kaya nagkaroon ng significant na pagtaas sa ating vertical TEC, tumodo ng husto yan. I-expected po ang mataas na solar wind. Yan, mula kahapon at hanggang ngayon, mataas pa rin yung kanyang radial velocity, approximately more than 600 km a second hanggang ngayong araw.
Yan, mga around 600 to 650 km a second. Yung sabog lamang yan ng CME. Well, kung titignan natin dito sa ating Lasco Corona, makikita po ay nasa around 1 o'clock pa rin yung burst release nito. So kung titingnan naman natin yung SOHO EIT, kung titingnan natin sa SOHO EIT ay makikita po na ayun, nakita nyo? Kung i-rewind natin ng konti, yan, nagkaroon po ng burst. Ayan, ayun, dito sa may bandang 7 o'clock. Yan. So makikita po ninyo yung burst. Tingnan natin kung may nag-follow up pa na CME. Ayun, malakas. So ayun po yung X 1.7, 7.1 if I'm not mistaken. Ayan lakas Yun. Yun yung portion na dumirekta po sa atin sa Earth. Yan, yung portion na yan. So nakita nyo na po kung bakit nagkaroon tayo ng X-flare class ngayong araw. So to be exact, kung titingnan natin kung anong oras yan, nag-X 7.1 siya. Kaninang 6:20 AM oras yan sa Pilipinas. So diretso agad tayo sa ating high tide, low tide status. Kasalukuyang nasa high tide level pa rin. May 5 hours and 55 minutes pa to minimum low. So mamayang hapon pa yan ng 4:37 PM pa. So medyo mataas at titingnan natin kung gaano pa rin kataas yung level nito. Well, nasa 1 meters ang taas po nito. At kasabay nga po ng mataas na alon, dulot pa rin itong epekto ni dating bagyong Julian. Kung sisilipin natin kung delikado pa rin pumalaot dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. Kung sisilipin natin, gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring for sea level o sea level wave height. Ayan. Well, gaya nating inasahan, delikado pa rin pumalaot ngayong araw sa buong extreme Northern Luzon. At mukhang umaabot sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao yung 1.25 meters na alon. So medyo malakas po yung pag-alon. Mukhang bawal po munang pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa buong silangan ng bansa. At sa kanluran naman, dyan sa may bandang extreme Northern Luzon, na umaabot pa ng 2.5 hanggang 4 meters mahigit pa ang pag-alon. So medyo delikado pa po pumalaot dyan ngayong araw, lalo na sa Batanes Group of Islands at bandang dulo ng Ilocos Norte at Cagayan. Delikado pa rin, so medyo bawal muna pa rin kayong pumalaot ngayong araw. Ganon din sa may bahagi po ng Ilocos Sur sa baybayin, Karagatan ng La Union hanggang sa may bandang Zambales. Medyo delikado pa, umaabot pa ng 1.25 meters ang alon dyan. So malinaw dito sa ating significant wave height na delikado pa rin, kasabay pa na mayroon po tayong high tide. So mas delikado po yun mga folks. Pagsasamahin pa rin yung gale wind, ayan, yung gale wind, yung flow ng hangin, expected na taas po ang gale warning dyan sa silangang bahagi po ng Northern Luzon, pababa na yan ng baybayin ng Bicol Region at baybayin ng Eastern Samar. Samantala sa ating almanac, sumikat po ang haring araw kaninang 5:45 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:54 PM. New moon po tayo, so wala po tayong nare-report muna. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Wednesday and Thursday. Nasaan po nating partly clouding ating maghapon na may mga isolated showers pa rin and localized thunderstorms. Kung hindi dito sa Metro Manila, maaaring karating Metro Manila o katimugang bahagi nito o dun sa may bandang Rizal, Cainta, yan, mga bandang Marikina at Quezon City. Probably isolated rain showers yan ang mararamdaman. Pero mangunguna po ang humid o maalinsangang panahon sa atin sa Metro Manila, so huwag pong magbibilad. Ganon din bukas, magiging partly cloud dito ang ating maghapon. Tsansa naman ng pag-ulan, 20 to 23%. Ngayong araw lang medyo mataas. So basically, most of gloomy po tayo despite na umiiral ang sikat ng araw sa Metro Manila. Ayon sa lowest temperature expected, 32 to 33 degrees Celsius. So medyo maalinsangan na simula ngayong araw, pataas hanggang bukas. And lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin using infrared dust. Ito yung responsible sa makapal na kulapan na may kasama pong hangin. Yung mga dark clouds na yan, yan yung kasamang water vapor na may kasamang ulan. Yung bugso po niya, yan ang most na ginagamit ng dust. The more na mas maitim, the more na mas mahangin ang dala niya. Pagka may mga red at maroon color, yan naman yung mas marami naman ang tubig ulan na dala.
kumpara sa hangin. Pero syempre, magkasama pa rin yung hangin dyan. So mapapansin niyo yung inflow at yung pag-peak ng sirkulasyon nitong si Clayton. Makikita po na pahina na siya dahil talagang maximum peak na siya at nagkakaroon na ng multiband ng kanyang eye wall replacement cycle niya. So nagkakaroon na siya ng multiband dahil na rin sa kanyang eye wall replacement cycle na pinaliwanag at nireport natin yan kahapon. At dahil yan ay yun nga po, inasahan nga po natin hihina na yan habang lumalapit nga po sa may baybay na ito ng southwestern Taiwan, which is nangyari nga po, di ba? Naging typhoon category na lamang siya. Na-expect yan na masihina yan at probably magra-rapid ang paghina niyan dahil nga po sa yung influence na rin o nai-squeeze o napipiga kasi siya ng frontal system dito. So halos natutuyot na po yung pinaka-water level niya. Kaya paglapag niya dito malamang bukas ng madaling araw sa may bandang southwestern ng Taitung Taiwan, kung daw nagkakamali, o bandang southwest ng Taiwan, ay magra-rapid na bigla itong mag-scatter. Medyo kakalas, dahan-dahan mga folks. At kung titingnan natin sa heavy rain potential, makikita po na may dala pa rin pong malawakang heavy rain showers, nararamdaman na ng mga taga-southwestern Taiwan. So ingat po sa mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan ha. Expected, masungit na po ang inyong panahon dyan at probably nakatas na tropical cyclone wind signal number 2 to number 3 dyan sa bandang southwestern Taiwan. Samantala, sa bahagi naman ng bansa, medyo may mga moderate and some heavy rain showers pa nga po tayong mararanasan sa may bandang west portions ng Northern Luzon, mula Ilocos Norte hanggang bandang La Union. So may mga moderate and heavy rain showers pa rin kayo dahil kita-kita po sa heavy rain potential na inaabot pa rin ang bahagi na yan ng extreme northwestern Luzon area. May mga portions pa nga sa Pangasinan umaabot din ng heavy rain showers. So may mga chance pa rin kayo na aabutan ng mga posibleng pagbaha. Mga pagkulog at pagkilat din ng iilan sa buong Northern Luzon hanggang dyan sa may bandang bahagi pa rin ng Abra, yan, at dyan sa may portions ng Isabela, dyan sa may dulo. Bagamat medyo mas manipis na dito sa may parte ng Kasiguran Aurora at Isabela, pababa ng Quezon Province, mula Baler Aurora pababa. At mula Central Luzon naman hanggang Angeles, Pampanga, bagamat very gloomy pa rin kayo dyan at hindi pa rin mawawala ang mga kalat-kalat na isolated light rain showers. Hanggang din sa may bandang Bulacan at kasama ang Metro Manila. Pero mas moderate and fairly weather naman tayo sa Metro Manila. Medyo maulap na lamang ang mararamdaman natin. The rest ng Calabarzon at buong Bicol region, mga ilan lamang nakaulapan na iiral, so mga isolated rain showers, ang maaaring ulanin pa rin sa atin nitong maghapon. Medyo kamapal ng bahagya ang mga kaulapan sa may Southern Luzon, Visayas, at ang kanlurang bahagi po ng Palawan. Medyo magiging maulap po tayo dyan, pero wala naman tayong nakikitaan na mga heavy rain potential sa buong Southern Luzon hanggang Mindanao. Kung makikita po natin dito. So, pang pagbabasehan naman natin yung water vapor, ay makikita natin na napakanipis na lamang ng mga kakapal na above 50 mm ang dala nito. So, probably naglalaro na lamang sa mga 12 to 15 mm ang dala ng ulan. Dito sa may bandang kaduduluhan na po ito ng Pagudpud at Lawag, Ilocos Norte at ilang bahagi po ng Babuyan Islands. So, yan na lamang sa mga area na yan ang medyo makakaranas kayo ng mga moderate and heavy rain showers. Pero the rest, halos conditional lamang at katamtaman at most of fairly weather na po sa katimugang bahagi po ng bansa. So, base na rin sa ating water vapor surface na halos hindi na natin ramdam ang presensya nitong si Kraton o dating bagyong Julien. At kung bagbabasa naman natin ng Himawari 8 satellite imagery ay mga pag-ulan pa rin ang umiiral sa buong Pagudpud, Lawag, pababa ng Bigan. Medyo sa Benguet, nagpapang-abot pa rin. Bangged sa may Bigan City, ilang bahagi sa may Dagupan, at Bolinao, Pangasinan, Agno hanggang Alaminos. Pero dyan sa bahagi ng Pangasinan, typically mga light to moderate lamang ang mas madalas. May mga ilang kalat-kalat namang na mga moderate na rain showers din sa buong bahagi ng kanluran ng Northern Luzon na lamang. Hindi masyado heavy rain. So mga ilang moderate rain showers na lamang ang medyo umiiral. Pero mula sa Metro Manila pababa ng buong bansa, mga ilang kaulapan lamang at probably mga isolated light rain showers lamang ang masiiral lalo na sa kalurang bahagi ng Visayas, mula Panay Island, Iloilo, kasama na ang buong Negros region, especially dyan sa bahagi po ng Bogo, Guimaras Island, at bandang Dumaguete. Central Visayas,
medyo katamtaman lang din ang iiral sa inyo, medyo maaraw pa rin sa inyo despite na medyo may mga partly cloudy ang iiral hanggang Bohol. At dito sa silangan naman ng Leyte hanggang Eastern Samar, may mga maulap pa rin ng himpapoid kayo dyan. So typically, isolated lightning showers ang mas madalas lang natin na mararamdaman dyan sa Eastern Visayas. At kasama na ang bahagi ng Southern Luzon area, kasama ang Masbate, at dito sa may parteng Bicol ay bandang Sorsogon at dulo ng bandang Catanduanes. Pero generally, mas maaraw po sa inyo dyan, entirely hanggang sa Mindanao. Mukha makikita natin, medyo numipis po at halos hindi na ramdam yung intertropical convergence line. Yung shear lamang dito ng kaulapan, dito sa pagitan ng Surigao del Norte, yan, medyo napakanipis lamang ng track. So, hindi masyado halata yung ITCC. So, nagkaroon lamang na medyo drier o high pressure area dito. Kaya medyo drier po ang bahagi nito sa may bandang katimugang parte ng Mindanao. So, dahil manipis at hindi naman natin nakikitaan din sa may satellite imagery, yan, hindi masyado rin. O gagamitin natin yung cloud weight, yan, yung bigat ng kaulapan ay napakanipis lamang ng intertropical convergence line dyan. So manipis lamang, ibig sabihin namang mas maalinsangan po ang halos mararamdaman sa buong Mindanao. Isolated lamang at may mga pagulog at pagkidlat ang medyo iiral lalo na sa kahilagaan bahagi po ng Mindanao. And the rest ng Central Mindanao at Davao Region, mas maaraw at mas maalinsangan po ang medyo iiral sa inyo dyan. So magkaroon man ng isolated, napakaliit na lamang na tsansa, naglalaro lamang sa 30% chance na kayo ay uulanin. So generally, fairly to moderate weather po ang halos buong bahagi o 80% ng ating bansa, maliban na lamang sa extreme Northern Luzon na medyo may presence pa ng outer band o tail ng trough nitong si Kraton, dating bagyong Julian. Kasi medyo malawak pa nga po yung kaulapan niya, may dalang ulan, ayun, no? Kaya umaabot pa sa bahagi pa rin ng Northern Luzon. Kaya nakataas pa rin yan sa tropical cyclone wind signal number 1 dyan sa may dulo na lamang ng bandang Pagutpog at Lawag at mga isla dito sa Batanes at Babuyan Island. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery na natiling category 3 typhoon, itong si Kraton na dating bagyong Julian. So manatili pa rin ang lapaglakas dito habang binabaybay ito ng mabagal dito o halos nakatambay lamang siya dito sa may bandang southwestern off coast ng Kaohsiung, Taiwan. So, mukhang mas mababayuhan ang buong bahagi ng Kaohsiung at Tainan sa southwestern Taiwan. So, ingat po sa mga kababayan natin dyan. So far, as of 11:45 AM, ang kanyang center air pressure ay nasa 963 hectopascals po ito. 1-minute average wind speed nito ay nasa 179 km per hour. So, category 3 typhoon po ito. At bugsong umaabot ng 224 km per hour. Pero yung 10-minute average, kung pagbabasehin natin sa Pilipinas at kay GMA, naglalaro lamang ito sa 133 km per hour. So, typhoon category pa rin at bugso umabot ng 165 km per hour. Namata nito sa layo 273 km, hilagang kanluran ito ng Itbay at Batanes. Yun yung huling na isukat ko kaninang bandang mga 8 AM, yung layo niya. So, mula dito sa may bandang Itbay at Batanes, yan, hanggang dito sa sentro ni Typhoon, Kraton, nasa 273 km po yan. Mula dyan. Nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility at kitang-kita po sa satellite imagery na makikita po yung pinakamata niya. Medyo gumalaw na nga po siya. Oh. So titingnan, susunod na lang din yung point na yan. Pero malamang nandito na yan. So makikita natin na umuusad na yan pa east-northeastward. Kumikilos pa rin, pero dito sa ating data ay kumikilos pa northeastward sa bilis lamang. Actually, sa sobrang bagal na 2 km/h lamang. So halos naka-stationary lamang siya dito sa may bandang southwest ng baybayin ng Taiwan. So malamang mukhang sasaluhin nila muna lahat ang puwersa nito sa outer band pa within at least 63 km range. So malamang nagsuspend na po ng trabaho at klase sa buong Kaohsiung at Tainan. Expected dyan, rekta na mamamasyal yata, maaaring mamamasyal dito sa buong Taiwan ang bagyong Kraton. At bukas po na madaling araw, according sa extended forecast, track nito ay inaasahang papasok muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya babalik uli siya sa ating local name na Julian.
na magiging ikalawang beses na niya itong pagpasok sa ating Philippine Area of Responsibility kung sakali po bukas yan. So inaasahan sa forecast track na latest nitong si Kraton, inaasahan nga po mga bandang bukas po ng madaling araw, approximate, pagitan kasi kung hindi gabi bago mag 12 AM o baka mga madaling araw nga po ng Huwebes, mga October 3 na po yun bukas. So at least dito at nasa pinakabaybay nito at inaasahan ng kinabukasan po ng Huwebes ng umaga nasa land mass na ito ng bandang Kaohsiung. Kaohsiung o Kaohsiung pala, Kaohsiung, Taiwan o Southwestern Taiwan. Ito maglalandfall. Ito totally tatraverse niya ang buong kalupaan ng Taiwan. Pero dito rapidly hihina kaagad siya. Mula sa pagiging severe tropical storm, bigla ito magiging tropical storm na lamang. Hanggang sa bago ito lumabas ng landmass, magiging low pressure area na lang kaagad. So, ito talaga yung tinatawag na traversing ng isang bagyo. Hindi gaya ng mga kumakalat na tatama, magtatraverse daw sa Northern Luzon. Hindi naman pala nangyari. So, yun po ang maliwanag dyan mga folks. Dahil sa rapid ang paghina nito, simula bukas, ay tuluyan ng wala na halos mararamdaman ang bahagi ng extreme Luzon ng sungit ng mga pag-ulan, lalo na sa libat ng Batanes Island. Pero hanggat nanatili pa siyang nasa typhoon category to severe tropical storm, expected hanggang bukas, mararamdaman pa yan ng mga taga-Itbay at Batanes ang presence ng outer rain band nitong si Kraton o magbabalik Julian sa ating local name. So kita naman sa pinaka-floater ay kitang-kita pa rin yung pinakamata niya. So napaka-organized pa rin kaso nasa very peak na siya. Hindi na niya talaga kaya at inaantay na lamang niya totally ma-dissolve siya ng high pressure area dito o yung cold front. Unti-unti natutuyo na po kasi siya. Mabagal lang kasi ang pagkilos niya kaya nagre-regain pa rin siya ng kanyang intensification. Kaya nanatiling dilat na dilat pa rin po yung pinakamata nitong si Kraton. Pero expectedly hihina agad yan paglapit sa may baybayin ng southwestern Taiwan. Anyway, mapapansin din natin habang nandito kasi itong si Kraton, mapapansin nyo, nag-rapid po ang hatak nito sa ating northeasterlies o yung malamig na simoy ng hangin dito sa may bandang northern China. Ito yung blue na makikita nyo, dumadaloy siya. Kita-kita po, sumasalubong na siya dito. Kaya sa pagsasalubong nitong si Kraton at yung malamig na frontal system dito, talagang bigla itong magdi-scatter o madi-dissolve na lang bigla. Hihina ka agad yan dahil hindi niya kakayanin yung matinding high pressure area dito. Kasabay ng pagbaba nitong cold front na ito. At dahil dyan ay na-accelerate, so mukhang mapapaaga po. Baka siguro sa ikalawang linggo ng October, baka mag-end na ng matapos kaagad yung transitioning ng amihan season. Pero hindi pa natin masyado ramdam yan sa Luzon Medyo ramdam pa lamang dito sa may bandang Taiwan yan kung sakaling bumaba ito. So, na-accelerate lang nito. Nahigop kasi nito ng husto na-funnel niya yung hangin dito sa may Hilaga. Kaya yung acceleration ng northeasterlies, napabilis niya dahil nga po dito kay Bagyong Kraton. So, yan po nagpaparamdam na po yung northeasterlies wind flow, yung malamig na hangin sa norte. Samantala, kamustahin naman natin yung lagay ng dam kung magkaroon ba ng pag-apaw? Well, meron po. Mga 3 dams po ito. Pero may nakakapagtakang Simagat Dam, despite na nasa critical level yung water level niya, ay nagbukas ito ng gate kanina. At patuloy na nag-release ng 1 meter na sobrang tubig. So, 555 cubic meter na nga po ang inire-release nito. Yan, isang gate ang nakabukas kay Magat Dam. So, nakapagtataka, critical naman siya pero nagbukas ito ng gate. So wala ko idea kung bakit pero malinaw na nagbukas po ng gate si Magat Dam. Kasabay naman ng pagbukas ng 2 gate ni Ambuklaw, nag-release ng 0.50 at 0.30 meters at kay Binga Dam naman ay 0.30 at 2 gate. Umabot ng 1 meter ang ni-release nila na sobrang tubig. So mapapansin natin dito para lang maiwasan ang pag-apaw malamang dahil pa rin sa patuloy na pag-ulan dyan sa may bandang Northern Luzon nga po ng mga nakaraang araw. So dahil sa matinding pag-ulan, bumaba na po yung tubig dyan sa may mga dam kaya nagbukas na po sila ng gate.
So, pareho silang nag-release ng water level. Kung sakaling inuulan pa rin kayo dyan, expected po magiging mabaha po sa low-lying areas na malapit dito kay Ambuklaw at kay Binga Dam. So, maliwanag yan mga po. At balik tayo sa ulat lindol. Well, nai-report ko na sa inyo kaninang umaga yung status dahil may na-detect na po tayo na malakas sa pagyanig dito sa bahagi ng northeast ng Bagamanok, Catanduanes po. Naganap ito kaninang 5:19 AM po ang naganap. Pero after nyan, may mga ilang aftershocks, ayan, may mga ilang magnitude 4.0 malamang yan ang na-detect simula kaninang alas 4. Isang nasa bandang 4:17 AM at 4:33 o 4:34 AM po yan. Kung titingnan naman natin dito, ito malamang ay dito 4:33 AM sa may bandang northwest ng Bolinao, Pangasinan naman ito. Ito naganap kanina 4:33 AM. Ito po yan. Ito yon, Bolinao, Pangasinan yan. So may magnitude 4.1, ang lalim nito 17 kilometers po. So medyo naramdaman ang mga pagyanig kahit mahina sa may bandang San Fernando, La Union. At yung isa naman kaninang 9:20 AM, magnitude 4.5 naman ito. Mas mababaw naman ito ng 1 kilometer lamang ang epicentral depth. Naganap naman dyan sa may southeast ng Caguay, Surigao del Sur, kaninang 9:20 AM po. So medyo latest na po ito na pagyanig. Pero nung alas 4, wala siyang naging kasunod. Sumunod kagad itong malakas na magnitude 6.1 sa calculation ni PBOX. Yun. Nagkaroon ng magnitude 6.1, na-report ko na yun kanina. At kaninang 1:27 AM, meron din isang magnitude 4.5 dyan sa may bandang Caguay, Surigao del Sur naman. Malamang karugtong yan ng aftershocks dito kay Cortez, sa may northwest ng Cortez, Surigao del Sur, magnitude 4 din ito. 1:27 AM naganap yan kanina. At ito naman, nitong sa may Caguay ay nitong 9:20 AM lamang kaninang umaga. So yun po, medyo mayanig kaagad ang bahagi na ito na Surigao del Sur. So ingat po sa mga kababayan natin just in case. Lalo na sa may bahagi nga po ng Catanduanes, mas malakas po. Unang palo kagad ng Oktubre, nagkaroon kagad sila ng malakas-lakas na pagyanig sa bandang Catanduanes po. So ingat po sa mga kababayan natin at marami-rami na rin kagad ang mga pagyanig. So kung titingnan natin ang total equates natin o total equates natin for the month of October, actually 2 araw pa lamang tayo pero marami agad na medyo malalakas na pagyanig ang naitala. Well, i-double check natin kung naka-filter na po o naka-separate na po yung month of October. Pero kung hindi muna natin ito maire-report. So hindi nga po. Hindi siya. Nakasama pa rin siya sa month of September. So, hindi po tayo muna makakapag-report ng total equates for the month of October. Nakahalo pa rin kasi yung total equates ng month of September. So, kung titignan natin sa nationwide daily rainfall averages mula sa Data PD Pag-asa for the month of September. Na-post ko na sa Facebook page yung aking climatological records for the month of September. Tingnan nyo na lamang po sa aking Facebook page. Lahat po ng detalye nandun na. At yung differences ng mga nakaraang taon. Dito naman sa data feed ni Pag-asa, makikita po na at least above normal po ang naging pag-ulan for the full month of September sa halos buong Luzon, Northern Luzon, hanggang ilang portions ng Metro Manila at Bicol Region at Quezon Province. Medyo near normal lamang sa bahagi nga po ng bandang Batangas, ayan, Cavite at Laguna area. Buong Mimaropa halos normal to above normal po. Normal din ang bahagi o near normal din po ang bahagi na to ng South Luzon at hilagang bahagi po ng Visayas. Medyo naka-above normal ang Negros Region, west portions ng Mindanao sa may Zamboanga Peninsula at dito sa kaduluduluhan ng Sorsogon o Davao Region, mabuti ng above normal ang pag-ulan. So, kung papansinin natin, ay tumugmayan sa ating huling report for the month of September. Dahil kung titingnan natin sa almanac, sa ating vegetation and drought, yan, ay ganun din ang ipinapakita. So halos above normal din, normal to above normal din, ang Negros Region, Zamboanga Peninsula, yan, ang Bicol Region,
So, ganun din ay ang pinapakita. So, halos pareho din ang comparison. So, halos sa buong bahagi ng Luzon at ilang parte ng South Luzon ay nag-normal o above normal po ang total rainfall. Well, malinaw lamang yan yung pinaka-peak ng habagat season na natin bago pumasok ang month of October. Yun. Kaya nagsiapawan po yung ating mga dam. Ibig sabihin lamang nito ay nagpaparamdam na yung epekto ng mahinang La Nina natin. Kung titingnan natin dito sa pinaka-daily vegetation, land surface temperature, katamtaman lamang ang temperatura. At makikita ninyo, nagpapalit na dahan-dahan ang klima. So habang pumapasok po ang month of November to December, asahan po nagiging mas maulan na madalas ang silangang bahagi ng ating bansa o climate core ng bansa. Tapos dito naman sa may bandang kalura naman ang medyo mamamahinga naman. So, taon-taon po, ganyan po talaga mangyayari yan. So, medyo prepare po tayo sa mga kababayan natin sa silangang bahagi o climate core areas ng ating bansa. Medyo mas uulanin po kayo dyan hanggang December po. Expected yan, lalo na't meron tayong umuusbong na La Nina. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa ikalawang araw ng October 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng October 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman ay hindi natin isama sa ulat ngayong umaga at ngayong tanghali. Typically, maalinsangan lang naman ang madalas nating mararamdaman dito sa Metro Manila, pababa ng bansa. At visit naman sa ating website para sa gustong malaman ang dynamic at data direct mula sa aking aparato sa Caloocan City at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.